Atin magsimula na po tayo sa pag-aaral natin sa continuation. Ayan, thank you, Deacon Gino. I think si Deacon Gino yan nasa ARBC or Deacon Marlon. Ayan, so magandang gabi po sa atin mga kapatid ARBC, saka sa mga ibang kaibigan natin from other churches. Good evening po. Manalangin po tayo. We will begin ang pag-aaral. Let's pray. Diyos namin, Ama, kayo po ay napakamaawain sa amin ngayong araw, napakamapagbiyaya ngayong araw dahil hindi kami karapat-dapat o Diyos. Pero sa ganong awa mo ay binigyan niyo pa rin kami ng araw ngayon at umabot kami hanggang gabi. At sa gabi ngayon ay inimbitahan mo kami at ngayon po ay mag-aaral kami ng iyong banal na salita at turuan niyo po kami ngayon tungkol sa kasalanan ng pagdisrespeto. Tulungan niyo rin kami, O Diyos, na makita ito ng buuan at in a general sense of what your Holy Word teaches. Sana po hindi namin maliitin ito at baliwalain na uri ng pagkakasala. Nahiling namin ng mga paggabay ninyo mula sa inyong spiritong banal. Kinikilala po namin na kayo ay dapat itanghal, irespeto, igalang at parangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa atin. So, nandito na tayo ngayon sa pangatlo na topic regarding sa series on little sins. So, meron lang tayong 4 na pinili mula doon sa Christian Holiness, 150 Bible Study Outlines, galing kay Pastor Noel Espinosa. So, you can find that out doon sa book na yon. 1 Thessalonians 5 verse 12, we ask you to respect those who labor among you and are over you. Kaya meron dito usapin ng respect. But before we go there, magbibigay ulit tayo ng mabilisang review kung bakit tinatawag itong little sin. Alam natin mula sa mga pag-aaral natin before na meron mga gravity ng sin, ang tinuturing ang Biblia, meron itong pagkakaiba-iba. Some sins are worse and some sinners are worse. Meron talaga itong usapin ng degree. Meron talagang makasalanan. Mike, ayan, 12, 12. Dinig ako, sound test. Dinig po ako. Ayan. So, okay naman. Ayan. Okay. So, paki-check na lang ang natin, sounds. Ayan. So, diretso tayo. Yung tinuturo ng Bible na meron talagang iba't ibang mga degrees or gravities ng kasalanan. Iba-iba yung binabanggit ng Bible pag pinatutungkulan yung gravity ng sin. So, may ibang kasalanan na measured ito by knowledge. So, ibig sabihin, kapag mas alam mo, mas mabigat yung kasalanan. Merong mga kasalanan na ginagawa tayo na unknowingly. Di natin alam, kasalanan pala yun. Wala tayong general consciousness na kasalanan pala yun. Pero nagawa natin. But again, yes, nag-opening prayer na po. Yung pinakauna opening prayer kahit kanina. Huwag kang mag-alala. Si Deacon Marlon ba ito? Huwag kang mag-alala. Kanina rin nagdi-dinner kami. Tinanong ko ulit si Lori kung nag-pray na ba kami. Nag-pray na pala kami. Nakalimutan ko rin. Susubo pa lang ako. Tinanong ko, nag-pray na ba tayo?
Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. But anyway, diretso tayo sa review. Merong intentional sin, may unintentional sin, kasalanan, kahit unintentional itong ginawa. Pero kung intentionally ginawa, mas malalang kasalanan yon. Kasi yun yung tinatawag na sinning against the light. Nagkakasala ng mulat yung mata. Pwede rin nating isipin ito, pero not perfectly, yung kay Adam and Eve. Si Eve ay deceived. Napapaniwala siya na okay lang na kainin yung bunga ng puno ng mabuti at masama. Pero si Adam, according sa New Testament, si Adam, nung kinain niya yung prutas, hindi niya yung kinain because he was deceived. Si Eve, kinain niya yung prutas dahil deceived siya. Naloko siya. Pero si Adam, hindi siya deceived. Hindi siya naloko, pero kinain niya pa rin. So, malala yung kasalanan na yun na he sinned knowingly. Hindi siya kailangan kumbinsihin na tama yun, na hindi mali yun. So, mas malala yung alam natin. At ganun din, yung degrees measured by action, dahil merong mga kasalanan na nanggagaling sa puso't isipan na totoong kasalanan na agad. Sabi ni Jesus, pag tumingin ka sa babae ng may pagnanasa, adultery na kaagad yun. So that's real adultery. Pero meron iyon na sense na pwede mo yung gawin, magmasimulan verbally, pakikipag-flirt, at ganun din actually na magkakaroon na ng physical at actual na adultery. Ay mas malala ang pagnanasa sa isip ay masama, pero pagnanasa sa salita mas masama. Pero ang pagnanasa na ginawang actual na adultery ay pinakamasama. At least doon sa category na iyon, merong mga inside defilement at merong mga outside na mga defilement. At ganoon din, may degrees na minimeasure by harm na pang sarili at meron ding pang daming na mga kasalanan na ibang tao ang madadamay. Kaya lalahanin natin, mas malala ang parusa doon sa mga false teachers. Kasi hindi lang sarili nila ang nasisira, pati ibang tao. Dinadala nila yun sa ang ibang mga tao sa pagkapahamak. Ayan ang turo ni Jesus sa Matthew 23. Sabi ni Jesus, you blind guides. Sila'y bulag, pero dinadala pa nila ibang bulag sa bangin. So, kasalanan na ang magkapagiging bulag. Kasalanan na kaagad yun. Pero dinadala nila iba, pinapahamak nila iba, aba, mas matinding kasalanan yun sa harapan ng Diyos. Now, gusto natin i-clarify dito na kapag pinag-usapan natin yung gravity ng sin or degree ng sin, ito ay gravity ng bad, worse, at worst. Kaya sabi ni Pastor Noel, walang little sins. Walang maliit na kasalanan. Merong mas malala, pero walang maliit. Ang kasalanan ay malaki, mas malaki, at pinakamalaki. Yan ang dapat nating isipin pag pinag-uusapan ang gravity ng kasalanan. At ngayon, pupunta tayo sa pangatlo na tinuturing na maliit lang naman ang kasalanan. But ito ay nagpapatungkol sa mga kasalanan na hindi maliit. Ito yung malaki kung tutuusin talaga. So ito yung kasalanan ng disrespect o kawalang pagrespeto. At kapag pinag-usapan natin yung disrespect, ang mga biblical words na kailangan nating isama o kailangan nating isipin ay yung pananalita na submission and honor. To honor and to submit. Ito ang
ang pananalita na to honor and to submit, it applies sa lahat ng mga tao in general bilang creation ng Diyos dahil merong utos ang Diyos at meron siyang mandate ng authority. Ang mga tao ay merong pagkakapantay-pantay, totoo, pero ang tao ay binigyan din ng Diyos ng pagkakaiba-iba sa usapin ng otoridad. Merong hierarchy ang tao na totoo, all the while meron ding equality yung tao according sa arrangement mismo ng Panginoon. At yan ay apply sa general bilang mga tao at apply din yan sa mga believers, particular bilang mga miyembro ng simbahan. Kaya pag pinag-usapan natin yung kawalang respeto, disrespect, ang ibig sabihin nito ay pagbabaliwala sa dignidad o di kaya ay otoridad ng isang tao. Dalawa, ang kawalang respeto ay binabaliwala yung dignidad ng tao at binabaliwala nito yung otoridad ng isang tao. When it comes to human dignity, ang ibig sabihin nito ay meron tayong pagrespeto na dapat gawin sa lahat ng mga tao. Ito ang usapin na we treat every person with respect. Ang sinabi yan sa James chapter 3 verse 9 na hindi natin dapat pagsalitaan yung ng masama yung isang tao na nilikha. Hindi natin pwedeng murahin yung isang tao na nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Because all of us were created human, all of us human are created in the image of God. Tayo ay merong litrato ng Diyos sa atin, kaya hindi natin pwedeng maging walang respeto sa kapwa natin mga tao. So wala pa dito pinag-uusapan ng otoridad, ang pinag-uusapan pa lang dito ay yung pagiging tao natin. Kaya kahit sino tayo mga tao, may otoridad man o wala, ano man ang lahi natin, ano man ang kulay ng balat, ano man ang kalalagayan sa buhay, ano man ang uri ng trabaho, meron tayong pagrespeto na dapat ibigay sa isa't isa. Mali ang ideya na rerespetuhin lang natin ng tao kapag mayaman siya. At hindi na natin rerespetuhin ng tao kapag mahirap siya. Mali na isipin na rerespetuhin lang natin ng tao na edukado. At hindi na natin dapat respetuhin ang mga taong hindi nakapagtapos. O kaya naman, rerespetuhin ko lang mga tao na mayroong mga kakayanan. At sila na mga walang masyadong kakayanan ay hindi ko na rerespetuhin. Bilang mga yan ay mga maling uri ng pananaw. Hindi natin sasabihin na rerespetuhin ko ang mga kababayan ko, pero yung mga taga-ibang lugar ay hindi ko na rin nare-respetuhin. Sa Pilipinas, baliktad. Foreigner ang nire-respeto. Pero yung kababayan ay madalas ay hindi. So, pero lahat ng yan mali na uri ng pagtingin dahil merong respetong hinihingi sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Pero hindi lang human dignity ang pinag-uusapan pag merong sa usapin ng respect, kung hindi maging yung divine authority. Tandaan natin ang Diyos ang pinakamataas na dapat talagang pagbigyan ng pagpaparangal, respeto, at paggalang. At ganun, kung ang Diyos ang pinakamataas na pagrespeto, siya yung merong obligasyon at meron din siyang karapatan na magbigay ng mga bagay na dapat rin nating irespeto. So yung mga bagay na attached sa divine worship, ang worship ay ang ibig sabihin ay paggalang, pagpupuri, pagpupugay saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya naman kahit anong part ng divine worship ay kailangang igalang. Leviticus 19:30, Hebrews 12 verse 28. Kailangan nating bigyang paggalang. Higit sa lahat yung kanyang panambahan. Pero meron din na mga inassign yung Panginoon na agents niya bilang otoridad na nararapat din ng pagpaparangal. So diyan tayo papasok. Sino-sino ba yung mga binigyan ng Diyos ng otoridad na dapat igalang? Sino-sino ba sila? So dito tayo papasok sa structures of authority. Dito sa structures of authority, merong tatlo na mga binigay yung Diyos na dapat nating igalang sa usapin ng hierarchy, sa usapin ng kanilang authority. So number one, dito papasok yung domestic. Merong otoridad na binigay yung Diyos sa pamilya. Merong binigay yung Diyos na dapat parangalan o igalang, hindi idisrespeto sa pamilya. Yun yung domestic. Pangalawa, meron din naman na binigay yung Panginoon sa panlabas. This is either sa ating mga vocation at meron din naman sa ating gobyerno. At pangatlo, meron din binigay yung Diyos na otoridad sa iglesia o ecclesial. So, merong domestic, family, authority, structural authority ng government at vocation. At meron ding authority na ibinigay yung Panginoon sa mga churches niya. No, isa-isahin natin to. Tandaan natin, mula pa lang sa creation mandate, operative na kaagad yung authority na binigay ng Panginoon. Maling isipin, sabi ni Pastor Noel, maling isipin na nagbigay lang ang Diyos ng authority after ng fall. Ang authority ay hindi binigay ng Diyos dahil nagkasala ang tao. Again, hindi binigay ng Diyos ang authority after magkasala ng tao. Bago pa pumasok yung kasalanan sa mundo, may otoridad ng dinisenyo yung Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, meron na kaagad otoridad si Adan kay Eva sa kanilang marriage. At ganoon din, ng authority ni Adam doon sa mga buong mundo in his dominion. Makikita natin ito, pinangalanan ni Adan si Eva. Ang usapin ng pagpapangalan ay isang gawain ng nasa otoridad. Si Potiphar, pinangalanan niya si Joseph ng isang Egyptian name dahil meron siyang authority. Si Nebuchadnezzar, pinangalanan niya si Shadrach, Meshach at Abednego. Yung Shadrach, Meshach at Abednego, yun ay kanilang Babylonian name na. Doon natin sila nakilala, pero iba yung kanilang Jewish name. Si Daniel, Jewish name niya, pinangalanan ulit siya ni Nebuchadnezzar. Yung pagpapangalan, yun ay gawain ng nasa otoridad. I have authority to give you another name. Si Peter ay si Simon ay pinangalan ng Peter dahil may authority si Jesus sa kanya. Maging si Abram, no? Si Abram may ginawang Abraham, pinangalanan siya ng Panginoon. Yun ay talagang pagpapakita mismo ng ayan, thank you Arvin. Daniel Belteshazzar. Belteshazzar. Thank you, bro. So, ang creation mandate ng authority ay bago pa magkaroon ng kasalanan, meron ng authority.
So dito papasok yung sa domestic affairs, merong authority na kailangang irespeto. Ano yung authority na kailangang irespeto? Kailangan irespeto ng asawang babae ang otoridad ng asawang lalaki. Merong authority, real authority ang husband sa kanyang wife. Nakalagay yan sa Genesis chapter 2 verse 23 at nakalagay yan to honor yung Ephesians chapter 5 verse 33 at alam nyo ba na nakalagay mismo sa 1 Peter chapter 3 na ang nagbibigay si Apostle Peter doon nabibigay si Apostle Peter ng utos doon sa wife na dapat siya ay may quiet spirit, dapat siya ay hindi palamuti yung panlabas ng mga cosmetics ang kanyang pinagkakaabalahan at mga kasuotan. Ang dapat na pinapahalagahan niya ay yung mapagpakumbaba at tahimik na espiritu. Binigay niya example doon ay si Sarah. Sinabi niya, Sarah obeyed Abraham calling him as Lord. Yun ay honor. Anong ginawa ni Sarah kay Abraham? She obeyed Abraham. Yun ay pagrespeto. Ang pagrespeto, yung pagbibigay parangal, sinusunod. Ang babaeng asawa ay sumusunod sa lalaking asawa. Nirerespeto, pinararangalan ang lalaking asawa. Kaya may mga nakalagay doon sa Proverbs na example, a quarrelsome wife is like constant dripping. Proverbs 19:13, yun ay disrespect. Pinag-uusapan ay palaaway, inaaway palagi yung kanyang mister. Sinabi nga ng 21, better to live in a desert than a quarrelsome and ill-tempered wife. Proverbs 21 verse 19. Ang pinapakita doon, yun ay hindi pagrespeto sa kanyang asawa. Palaging inaaway yung kanyang asawa. Kaya pag pinag-uusapan yung marital na mga counseling, lalo na sa mga singles na naghahanap ng mga nag-i-aim na magkakaroon ng mapapangasawa, yan yung isa sa main consideration. Hindi main consideration, in love ba ako? Hindi main consideration, kinikilig ba ako? Hindi main consideration, yung ganong klaseng feelings. Ang main consideration sa isang lalaki, kaya ko bang pangunahan itong babaeng ito? Yan ang usapin. Tingin ko ba kaya ko siyang i-lead? Kung ang tingin ko ay palagi siyang kontra sa akin, ay hindi tama na at marunong na pagpili yun. Ang mga babae naman, kapag sasagot sila sa mga lalaki, ang kailangan nilang isipin, kaya ko bang magpasakop sa lalaking ito? At kung hindi nakikita ng babae na kaya niyang magpasakop sa lalaking iyon, hindi dapat. Hindi wise na pagpili yun. Yun ang dapat na titignan dahil isa yan sa otoridad na binigay ng Panginoon bilang disenyo, arrangement sa marriage. Pero hindi lang husband at wife, man over wife, pero parents over children din. Exodus 20 verse 12, you honor your father and your mother. Sa 10 commandments, 5th commandment. Sa Ephesians 6:1 and 2, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang mga bata, ang mga anak ay inaasahan na sila ay susunod sa kanilang mga magulang. Alam nyo ba na maging sa lumang tipan, sa Mosaic law, meron doon na mga binigay yung Panginoon na kapag ang magulang
dinisiplina na nila yung anak nila, and normally they should have grown up na honoring sa kanilang parents. Pero kung pagkatapos nila ng maraming pagdidisiplina at hindi pa rin sumusunod, rebellious yung kanilang anak, nakalagay sa Mosaic Covenant na pwede nilang dalhin yung anak nila sa mga elders ng Israel at sila ipapatawan ng death penalty. Grabe, no? Sa lumang tipan, pinapatay yung mga suwail na anak sa magulang. Sila ng mga anak na hindi sumusunod, rebelde sa magulang, ay pinapatay ng pinapatawan ng death penalty. Yun ay karampatan na hindi pagrespeto sa kanilang mga magulang. Of course, hindi na naman yan yung meron tayo ngayon, pero mas mataas yung inaasahan sa mga tao ng bagong tipan. Lalo na nasa panahon tayo ng biyaya, hindi ibig sabihin na kawalan pakialam sa kasalanan, kung hindi mas pinaigting dapat. Kung ganun kataas ang pananaw nila sa pag-submit ng children to parents, hindi ba dapat ngayon mas nasa panahon tayo ng bagong tipan. Ayan yung domestic affairs. Ang kailangang irespeto sa tahanan ay si mister, at ang kailangang irespeto sa tahanan ay ang magulang na galing sa kanilang mga anak, at itinuturo din yan. Alam nyo naman na isa sa mga bukang bibig ko talaga palagi ay dapat i-train ng parents yung kanilang children. But there will be a time na kung magrebelde pa rin ng mga anak, it is on them. Nasa kanila na iyon. Yun ay pananagutan nila sa harapan ng Panginoon. Another na structure ng respect ay hindi lang family. Ito yung pinaka-basic family, pero merong ding structural. Yung society natin ay arrange na ang authority ay ang nagbibigkis sa atin at nagkikip ng intact ng ating society. Merong dalawa. Merong mga vocational authorities at merong mga government or magisterial authorities. Sa Titus chapter 2 verse 9 and 10, dito inutos ni Apostle Paul yung mga slaves, o pwede natin isipin ng mga vocational na part kung saan dapat nilang irespeto, kailangan nilang bigyang parangal yung kanilang mga masters. So it would be not of course parallel, but somehow yun ang may kinalaman sa ating mga vocational na mga trabaho. Meron kang employer, meron kang supervisor, meron kang manager, meron kang mga superior sa trabaho. At pag pinag-usapan yung superior sa trabaho, utos yun ng Panginoon na sila rin ay igalang. Nung pinapakinggan ko yung teaching ni Pastor Noel dito, sabi niya, ang mga trabahador, ang madalas na inirereklamo nila ay yung mga superiors nila. Sabi ni Pastor Noel, kapag ang magkaka-opisina ay magla-lunch na, ang ginagawa nilang ulam ay yung kanilang supervisor. Ibig sabihin, ang pinagtutulungan nila ay yung kanilang mga nasa itaas. So, bilang mga mananampalataya, lalo na tayo, isa yan sa dapat na itignan natin yung respeto, hindi lang sa bahay, kung hindi sa pagtatrabaho. It also goes doon sa Romans 13 verse 1, yung rule ng mga political leaders, yung state leaders natin. Sila na nasa
posisyon sa gobyerno. Ayan, pasahan na ng COC, tapos na yata, magkakaroon na naman ng election next year, mga senador, mga congressman, at maging mga party list, magbobotohan na naman tayo, maging sa ibang mga sangay ng gobyerno. Alam natin na may mga pagtatalo-talo dito, at yung mga kung sino lang yung pambato natin o pinipili natin, yun lang ang nire-respeto natin. Pero yan ay inaasahan ng Panginoon sa mga believers na maging yung mga government leaders ay dapat bigyan ng pagpaparangal o pagrespeto. Of course, hindi natin susundin ay kapag nag-uutos sila ng kasalanan o may ginagawa silang mga kasalanan na dapat talagang i-criticize, pero ang general tenor o general tone ay dapat merong respeto pa rin. Wag nating isipin na yung madalas na sinasabi ng mga marami, although totoo yun, sinasabi natin yung kinikita nyo galing sa pera ng taong bayan. Yan ang sinasabi natin, di ba, sa mga government leaders natin. Pera namin yan, tax namin yung pinambabayad sa inyo. Pero hindi yun sapat na dahilan para hindi sila irespeto, lalo na yung mga pangmamaliit na hindi naman nararapat. Okay lang mag-criticize ng government, lalo na kung mga totoong mga mali yung mga ginagawa nila, at paglabag sa utos ng Diyos, paglabag sa batas ng bansa, pero yung general tenor ay hindi dapat pang maliit. Isipin mo na lang, nagtatrabaho ka, tapos ibig ba sabihin nun, may karapatan ka ng maliitin nung nagbabayad sa trabaho mo? Of course, di ba? Hindi tama yun. Ganun din sa mga government officials natin. Alam natin, galing yan sa taong bayan, ang mga kinikita nila, pero hindi nag-ibig sabihin nun, may karapatan na tayo na alis-postahin yung mga pangalan nila at magkaroon tayo ng malaking pagdisrespeto sa kanila. Yan yung dapat nating isipin sa kanila, and we also should pray for them. Number 3, yung huli na structure ng authority is yung ecclesial or ecclesiastical. Ito naman ay yung pag-rule ng Diyos sa kanyang church, pag-rule ng Bible sa church sa pamamagitan ng mga office bearers. So, 1 Thessalonians 5:12, yun yung ginamit ni Pastor Noel na key text sa pinakasimula. We ask you to respect those who labor among you and are over you. So maging sila ng mga pastor at mga diakono na inasahan ng Diyos na may nakaatang na mga responsibilidad at opisina, ay nararapat din ng pagrespeto. Now, meron tayong 3 titignan ng mga iba't ibang mga pananalita from least to greatest na may kinalaman doon sa kasalanan ng kawalang respeto. Ito yung 3 yon. Oops. Okay. Ito yung kasalanan ng discourtesy, kasalanan ng arrogance, at kasalanan ng rebellion. So, ayan ay pabigat ng pabigat. Una, yung discourtesy, yan ay kasalanan. Arrogance, mas kasalanan. At rebellion, mabigat na kasalanan when it comes sa usapin ng disrespect. So alam nyo ba na sa Old Testament dito sa Leviticus, sa Leviticus chapter
19 verse 32 na merong inuutos yung Panginoon sa Old Testament kung saan kapag merong mga matatanda sa kanila na puti na ang buhok, dapat silang tumayo at magbigay galang sa kanila na mga matatanda. Okay, chat ko dito yung text. Sabi dito, you shall stand up before the gray head and honor the face of an old man, and you shall fear your God. I am the Lord. So yan, ay inutos ng Panginoon sa kanila na meron silang dapat paggalang sa usapin ng status. Yung status na yon na pinatutukulan dito ay katandaan, yung kanilang seniority. Of course, sa panahon nila, ang pinag-uusapan doon ay dapat tatayo sila. Kada makakakita sila, tatayo sila. Naalala ko nung nasa CAT kami, nung high school, isang form ng pagbibigay galang yon. Kapag meron kami mga officers, nung third year, mga fourth year yung officers, kapag magkakasalubong kayo sa school, ang kailangan ay tatabi ka at sasaludo ka. Kada may dadaan, kilala mo dapat yung mga officers nyo. Of course, din sa CAT yun. Pero sa normal na mga pagkakataon dito sa mga cultures, merong iba-ibang behavior. Iba-iba yung pagbibigay galang. Sa mga kapwa natin Asian countries, madalas na courtesy nila ay pagbabaw. Yan, yumuyo ko. Diba? Sa atin naman, sa Pilipinas, lalo na sa mga matatanda, ay mano. Pagmamano sa kanila. Minsan, ayaw na nung iba na minamano sila dahil nagmumukha daw silang matanda. Sa amin dito sa bahay, pinagmamano namin sila. Dahil yun ay culture pa rin o iba't ibang uri ng culture na pagbibigay ng galang. Kailangan mag-take form yan. Hindi pwedeng walang form, walang outward na tradition kung paano magbibigay ng respect. Sa panahon ng Old Testament, tatayo. Sa mga Asian countries, bow. Sa Pilipinas, mano. Kukunin yung kamay, ilalagay sa noo. Mga portrayals lang yan. Pero dapat meron. And it should be, of course, I observed na inoobserbahan dapat yan. Hindi dapat yan mawala. Ang courtesy, pinapakita nun na magbibigay galang through physical acts or verbal acts. Sa atin, may po at opo. Ganyan yung pananalita natin sa US, hindi sa Pilipinas, hindi mo pwedeng tawagin by first name ang mga magulang mo. Courtesy yun. Pagbibigay yun ng courtesy, ang magulang mo, hindi ko pwede tawagin si Mama Josie. Hindi pwede yun. Hindi ko pwedeng tawagin yung father ko, Merlin. Hindi pwede. Minsan, sa ibang bansa, na-awkwardan tayo doon. Kasi sa US, sa mga West, ang tawag nila sa magulang nila, first name. Ang courtesy naman nila ay yes, sir at ma'am. Pagbibigay galang sa kanila, yes, sir. Yes, ma'am. Ma'am at sir. Yung verbal courtesy nila, kailangan may courtesy tayo doon. At ang discourtesy ay violative noong usapin ng pagbibigay galang. Ito pa lang ang pinakamaliit na dapat ginagawa pa rin ng mga lalo na higit mananampalataya. Hindi dapat sabihin na kapwa naman tayo Kristiyano, hindi na kita igagalang. Hindi pwedeng sabihin may sinabi si Pastor Noel na may mga nagsasabi daw, Diyos lang ang igagalang ko. Ang mga tao ay tao lang. Mali yun.
Mali yun. Hindi 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 marangal, hindi nakakabilib na klase ng hindi nakakabilib na klase ng paninindigan, yung gano'ng paninindigan. Diyos lang ang igagalang ko, lahat ng tao hindi ko igagalang. Yan ay pantay-pantay. Ang Diyos ang nagbigay ng arrangement kung sino igagalang mo. Nung inutusan sila sa Old Testament na tumayo kapag may matanda, tumayo kapag may puti ang buhok, hindi nila pwedeng sabihin, si Yahweh lang ay gagalang ko, ikaw hindi. Patay siya. Violation niyon ng courtesy na inaasahan when it comes to respect. Ganun din, ang disrespect ay maituturing bilang arrogance, ang pagmamayabang. Yung arrogance, ito ay may sense of superiority at condescending sa iba. Ang iniisip, ang ibang tao ay mas mababa sa akin, kaya hindi ko sila irerespeto. Ang mga otoridad ko ay mas mataas din ako sa kanila. Yan ay arrogance. Arrogance na isipin ng anak na mas mataas siya sa magulang niya. Yun ay arrogance. Hindi pwedeng kahit anong makamtan ng isang anak, kahit anong maabot ng isang anak, kung siya ay edukado, magulang niya hindi, siya ay maraming pera, yung magulang niya ay hindi, o siya ay bihasa, yung magulang niya ay hindi, pagpapakita ng arrogance, kung iisipin niya, ngayon, mas mataas na ako sa magulang ko. Hindi totoo yun. Sila ay magulang pa rin. Nung kagabi lang, nag-funeral service kami dun sa bahay nila Kuya Dante, isang attender namin na matagal na siyang nakaka-attend sa ARBC, at sa totoo lang, yung tatay niya na yumao na, maraming kasalanan talaga sa kanila. Pero ang ginawa niya, siya yung nag-alaga, siya yung nag-asikaso, siya yung kumikilos palagi doon nung nagkasakit yung tatay nila. At ang nung nakausap ko si Kuya Dante, ang palagi niyang sinasabi sa akin, kasi tatay ko pa rin siya, magbibigay galang. Kahit anong nangyari, kahit ano man ang nangyari, tatay ko pa rin siya. Sa harap-harapan niyang sinabi yun sa kanyang tatay, sabi niya, pa, tatay pa rin kita. Ganun ang ginawa niya kahit ano man yung mga nangyari. So, meron yang hindi pwedeng isipin na mas superior na kami na mga anak dahil meron na kaming mas nakamit o kaya naman merong mas naabot o kaya naman mas maraming yaman. Ang arrogance ay frequently ay associated sa paggamit ng mga dismissive na mga words. Yan yung naranasan actually ni Apostle Paul dun sa Corinthian church. Nung nasa Corinthian church siya, nilalabanan siya ng mga super apostles, 'di ba? At nung nilalabanan siya ng mga super apostles, naniniwala na yung mga believers sa Corinth. Ano nangyari? Binabaliwala yung authority niya bilang apostol. Parang nababaliwala na siya. Nababaliwala na yung apostolicity niya. Dinidismiss yung kanyang otoridad na binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya yan ang pinaglalaban ni Apostle Paul dun sa Corinthian church. Sabi ni Pastor Noel, ang arrogance sa mga superior, it is resorted to by those who have illusion of power but have none. Sila naman nung wala naman talagang kapangyarihan, walang otoridad, ay nagmamataas doon sa may totoong otoridad.
sa totoong inatasan ng Panginoon na magkaroon ng obligasyon ng otoridad. Arrogance is resorted to. Yan ang ginagawa ng mga meron lang silang ilusyon. Akala nila may otoridad sila, pero wala naman. At yung pinakahuli, pinaka-worst, yung worst ay yung disrespect bilang rebellion, yung pagre-rebelde. Ito na, pinakamalala to. Ito yung defiance. Ito yung resistance against authority at meron ng self-assertion. Nilalagay na yung sarili nila sa posisyon laban sa mga totoong otoridad. Yung rebellion, it is driven by hatred. Nagbumula ito sa galit ng isang tao dun sa merong inilagay ang Panginoon na otoridad. At ito daw rebellion, it is the ultimate disruption of disrespect. It is seeking displacement of authority. Ang inaalis nito ay yung sino ba talaga yung tamang dapat na nasa otoridad. Ito na yung final na sinisik na i-displace yung Panginoon. At itong rebellion ay sa totoo lang napaka malala nito. Dahil ito, as we will see later, ay may demonic inspiration. Ang mga improper at mga rebellious spirit ay galing iyan sa mga pakana ni Satanas. Now, ano yung mga common na itsura ng disrespect? Oops, wala na pala dito. Ano yung mga common na itsura ng disrespect? Hindi ko na nailagay dyan. Pero ano yung mga common na itsura no? Nung una, when it comes to the household, sa domestic, yung contentious wife. Ayan yung sinabi ng Proverbs 21 verse 9 that we have read earlier, na kapag palaging kontra ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, it can be tantamount to disrespect. Hindi mali para na mag-disagree ang asawang babae sa mga decisions ng asawang lalaki. Hindi mali na mag-suggest. Hindi mali na magbigay ng input, lalo na kung ito ay wise. Pero kung palagi na nagkakaroon ng kada decision ng asawang lalaki ay walang support, walang pagbibigay ng suporta ng misis, maituturing yan na kawalang pagrespeto doon sa otoridad ng kanyang asawa, lalo na kapag palagi siyang inaaway, lalo na kung sa harapan ng ibang mga tao. At ganoon din ang mga bata sa kanilang mga magulang. Proverbs 20:20, if one curses his father or mother, his lamp will be put out in utter darkness. So, dito ang pinag-uusapan ay yung mga anak sa kanilang magulang, pag rebelde, nagre-rebelde, palaging gusto nilang masusunod kapag sila ang hari ng tahanan. Kapag ang anak ang nasusunod sa tahanan, yan ay kawalan ng pagrespeto. Kapag sila ang nasusunod. Sa structural naman, ay sa trabaho at ganun din sa government, ganon din, kapag may mga militant protest against the government, then ay rebellion na sa harapan ng Panginoon. Katulad ng mga NPA, ayan, gusto pabagsakin ang gobyerno. May mga proper forums, proper places para pag-usapan at mag-disagree peacefully yung
at civilly yung mga pagkakaiba ng mga pananaw, pero hindi ito dapat mag-initiate ng armed, lalo na armed na na rebellion. Sa church naman, pag ini-ignore ang ministry of the word, that is also disrespect sa pagliban sa araw ng Panginoon ng walang dahilan, hindi naman talaga providentially hindered word. Kapag hindi focus sa worship, kapag hindi attentive sa salita ng Panginoon, yan ay kapag turing ng disrespect. At ganun din ay blatant opposition. Maging sa church life, okay lang at tama lang na magbigay ng mga suggestions at magbigay ng mga recommendations sa kanya-kanya nating mga church pastors. Hindi mali na magbigay ng suggestion, hindi mali na magbigay ng mga recommendation at hindi mali na magbigay ng mga constructive criticism na nakikita sa church. Hindi mali ang mga yan. However, kapag ito ay nagkaroon na ng spirit of rebellion, na lahat ng desisyon ng mga pinuno sa iglesia ay sinasalungat na at nagkakaroon ng paghikayat, nakampihan sila para labanan yung mga desisyon ng mga leaders sa church, it can be a phase of disrespect doon sa ibinigay ng Panginoon na consecrated, ordained officially doon sa office. Now, pag pinag-usapan natin yung disrespect, merong iba't iba na mga justification. Hindi yung justification by faith alone. Kung hindi excuses. Mayroong dalawang binigay si Pastor Noel na naririnig natin madalas para i-justify yung disrespect. Una, ang sinasabi ay respect should be mutual. Dapat naman ay may respeto tayo sa isa't isa. Pangalawa, respect should be earned. Dapat daw ay patunayan na karespeto yung isang tao bago irespeto. So, yun yung dalawang justifications ng disrespect. At sinagot yan ni Pastor Noel sa pamamagitan ng yes, but. So, ibig sabihin, agree tayo sa sinasabi, pero, yes, totoo yan, pero, dahil lang sabi dito ni Pastor Noel, ginagamit na justification ito. Ginagamit yung isang truth para hindi gawin yung isang truth. Ginagamit yung isang truth para hindi na magawa yung isang katotohanan din naman. So for example, yung respect should be mutual, that's true. Sila ng mga nasa otoridad ay dapat namang i-respect talaga yung mga nasa ilalim ng otoridad. Ang mga magulang dapat irespeto ang kanilang mga anak. Ang mga mister, irespeto ang kanilang misis. Ang mga superiors, ang mga supervisors, employers, dapat irespeto yung mga manggagawa nila. Ang mga government official, irespeto ang kanilang mga mamamayan. Ang mga pastor at diakono, irespeto ang kongregasyon, ang mga miyembro. That's true. Pero sabi ni Pastor Noel, that is true. We should respect one another. Pero yung respect is not symmetrical. It is defined by structure of authority. Merong respeto ang nasa otoridad sa mga nasa ilalim nila, pero may ibang itsura yung pagrespeto ng nasa ilalim ng otoridad sa nasa taas nila. It's not symmetrical. Totoo na both should respect, pero merong pang-otoridad na paggalang. Kunyari, ginagalang ko si Light. Sa kanyang murang edad, ginagalang ko siya. Pero hindi ko siya ginagalang bilang otoridad ko.
Meron akong pangbatang paggalang, pang-anak na paggalang. Pero hindi ko siya ginagalang bilang nasa taas ko. Pero siya, bilang anak ko, dapat niya igalang ako na nasa taas niya. Hindi iyon magka-symmetrical, hindi yun magka-equal na equal in all its aspects. There is mutual respect, pero may hierarchical respect na inaasahan yung Panginoon sa atin. So hindi pwedeng sabihin na hindi pwedeng sabihin na dapat irespeto ako ng otoridad ko na parang otoridad ako, because it's not. Hindi ko pwedeng ibigay sa anak ko yung respetong pang-otoridad because he's not. I can only respect him in his position as my child. Hindi justification na kailangan kailangan body-body tayo. Hindi. Hindi ganon. Hindi kailangan na parang yung pagtratuhan natin ay para tayong magkaibigan. Hindi palaging ganon. Merong higher respect para sa mga nasa authority. Yan ang sagot ni Pastor Noel. Tapos, another naman ay justification ng kawalang respeto ay yung idea na dapat i-earn niya yung respect ko. Again, yes. Totoo na ang respeto ay lumalago. Again, respect grows. Lumalago iyan. So, merong respeto dahil tayo ay lahat ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos at merong pagrespeto na nasa otoridad at yan ay lumalago over time. We agree with that. Pero sila ng mga nilagay na ng Panginoon sa position ng authority, wala tayong karapatan na sabihin, kailangan muna ay i-earn mo yung respect ko. Hindi. Yung inabutan mo na nasa otoridad na, ay dapat bigyan ng pagrespeto na meron na sa kanya. So, yung bata, hindi mo maliit na bata, hindi niya sabihin, ayusin mo muna, papa, ha? pag 10 years old na ako, sa akin tayo respect pag napatunayan mo na. Hindi. Pag inabutan mo na nandun yung otoridad, na nandun na, meron silang position of authority na we should rightly expect deference. Pag sinabing deference, hindi man full agreement, pero meron kang pagtitiwala doon sa kanilang jurisdiction. So again, it can be, totoo yung truth na yan. Respect should be mutual. Yes. Respect should be earned. Totoo rin yan. Pero hindi dapat aalisin yung katotohanan na merong inilagay ang Diyos na mga authority structures. Mabigat yung gravity ng rebellion dahil ito ay merong demonic inspiration. Ang pinakaunang nagkasala ay hindi si Eva sa si Adan. Ang pinakaunang nagkasala hindi si Eva at Adan. May nauna pang nagkasala sa kanila, si Satanas. At anong kasalanan ni Satanas? Rebellion. Rebellion. Ito ang pinakamalalang uri ng kawalang respeto. Gusto niyang patumbahin ang Diyos. Gusto niya ang Diyos umalis sa pwesto niya. Gusto niya ang Diyos ay bumaba sa trono niya at gusto niya siya ang pumalit sa Diyos. Nagrebelde siya. Kaya ayan ang ginagawa ng demonyo sa isa sa mga kasalanan na inuudyokan niya sa mga tao. Tularan siya. Ang gusto ng demonyo ay tularan siya sa kanyang rebellion. Meron iyang demonic inspiration. Yung 1 Samuel 15:22-23, tungkol yan kay Saul, King Saul, na pinapapatay sa kanya yung lahat ng tao, maging mga hayop doon sa isang bansa, pero hindi niya ginawa. At nirebuke siya dito ni Samuel, Prophet Samuel, at sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice.
Kasi yung kasalanan ng rebellion is like witchcraft. Rebellion is like witchcraft sa harapan ng Panginoon. Ito ay may usapin ng demonic inspiration. At dahil sa panahon natin, hindi uso ang pagrespeto. Ang pinakatalamak na meron tayo ay yung kawalang respeto. Kaya naman, napakalaki ng ginagawa kapag tayo ay rumirespeto ayon sa utos ng Panginoon. It's like a light shining in darkness, kung saan lahat ng mga, isipin mo, halos lahat ng mga misis, lahat sila ay walang respeto sa asawa nilang lalaki, pero nakita ka. Pero ikaw ay suportado mo ang mister mo. Ikaw, ino-honor mo yung mister mo. Yun ay ilaw, liwanag yan. Malaking testimonya yan. Sa lahat ng mga misis na nirereklamo yung asawa nila, ikaw nandyan para suportahan siya. Ang Kristiyanong babae ay nandoon na hindi siya ang unang-una na tagatuligsa sa kanya. Kakampi siya ng mister niya. Suportado niya ang asawa niyang lalaki. Napakalaking liwanag niyan dito sa mundo kung saan ang mga misis, ang gusto nila, sila ang nasusunod, binabaliwala ang otoridad ng mister, sila ay pinapatumba, pinapayuko. Sinasabi ng mga misis, dapat under ka. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, hindi tayo maayos. Isipin mo, napakalaking liwanag niyan sa sanlibutan ng mga Kristiyanong misis na nasa likod ng mga mister nila na nakasuporta. Kakampi at hindi kaaway. Ganon din ang mga Kristiyanong anak. Mga anak na tinataas yung mga magulang nila sa isang mundo na tinutuligsa yung mga magulang, ang palaging tingin sa magulang kaaway, ang palaging tingin sa magulang ay mali, ang tingin palagi sa magulang ay hindi tama. Merong mga Kristiyanong anak na pinaparangalan, ginagalang, at itinataas yung kanilang mga magulang. Napakalaki na uri ng liwanag niyan dito sa sanlibutan. Ganun din sa usapin ng pagtatrabaho at usapin ng gobyerno. Pag sinasabi natin na salamat sa Diyos, sa supervisor ko, sa mga panahon may ginagawa siyang tama. Siguro mayayanig yung tainga ng katrabaho mo. Ano sinasabi mo? Ba't ka nagpapasalamat para sa kay TL? Salamat, TL? Parang ngayon ko lang narinig yan Ngayon ko lang narinig, salamat sa Diyos sa employer ko. Pero yan yung liwanag na dapat makita ng mga respeto na binibigay, na hindi ito dahil meron kang gustong makuha o hindi isang pagrespeto na nanggagaling mismo sa bunga ng banal na spirito. Ganon din sa gobyerno. Isipin mo, hindi mo binoto yung tao na yon, pero may ginagawa siyang maganda at nirerespeto mo siya. Hindi ka nagko-comment kung pag may ginawa lang na mali. Ganon pag nanonood ng balita Pag nanonood ng balita, mali yung ginawa nito, mali yung ginawa niyan. Isipin natin yon. Ganon din sa ating iglesia. When it comes to respect sa ating mga deacons at sa ating mga pastor. So sabi ni Pastor Noel, finally, last, be humble to accept authority over you. Such respect returns. Matthew 23 verse 12. Humble yourself before the Lord and you will be exalted. And those who exalt themselves will be humbled. So isa yan sa mga dapat nating isipin na hindi tayo pwede magpakumbaba habang tinataas yung sarili natin. Magpakumbaba tayo sa arrangement ng Diyos. Ang Diyos mismo sa kanyang bugtong na anak ang nagpakababa, kaya siya itinaas. Si Jesus mismo
ang Panginoon natin na nirespeto at nagpasakop sa kanyang tatay at nanay sa kanyang pagkabata. Si Hesukristo mismo na yumuko sa ilalim, maging ng nagkakasalang otoridad. Ginalang niya at tamang pagtugon yung ginawa niya sa lahat ng yon. Hindi siya dapat magbayad ng tax, nagbayad pa siya ng tax. Sinunod ni Jesus yung kautusan na ito para sa atin na mga nagkakasala dito. Doon nagtatapos yung sabihin ko sana Bible class study natin regarding sa respect. So pupunta na po tayo ngayon sa discussion